Palusot, katang-isip at walang kahit anong ebidensya ang sinasabing Oplan Romanov na inilutang ni Atty. Mark Binluan, defense lawyer sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang naging reaksyon ng panig ng prosekusyon na si Representative Paulo Ortega, spokesperson ng House Prosecution Team, Representative Isabel Maria Zamora, prosecutor, at Benjamin Tolosa Jr., spokesperson ng House Impeachment Team. So, palusot lang yun. So, hindi biro yung ganyan. It's a grave crime. Kahit anong threat pa yan. Kahit wala. Yung conditional threat naman kasi, palusot lang yan ng mga nag-grave threats eh. Katang-isip po ng kabilang partido. Yeah. Okay. Dahil, wala naman pong napatunayan na may ganong plot. Itong Oplan Romanov, sa paglilitis na to, narinig lang ho natin to dun sa isang naging statement ng Defense Counsel. So, maliwanag, wala hong kahit na anong ebidensya na nalalapag dito sa paglilitis na to na mapatunayan to in any way. So, Sa ikatlong impeachment trial na isinigawan ng impeachment court, sa isa sa nilalaman ng 4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, lumutang ang aligasyon mula sa panig ng depensa ang hinggil sa isyu ng Oplan Romanov. Ang Oplan Romanov na binabanggit ng kampo ni BP Sara ay inihahalin tulad sa karanasan ng Rusya. Ang House of Romanov noong 1613 hanggang 1918. Isa umunong pamamaraan na ginamit ng mga Bolshevik upang bakasan ang sistema ng Tsarismo sa pamamagitan ng paglipol sa pamilya ng Tsar Nicholas II. Kasama ang asawa nito na si Alexandra at kanilang 5 anak. Bago ang tagumpay ng 1917 October Revolution sa pamumuno ni Vladimir Ilyich Lenin at ng Partido Bolshevik, ang Rusya ay nasa ilalim noon ng kontrol ng Tsarismo sa pamumuno ni Tsar Nicholas II. Ang hakbang umano ng Bolshevik upang ganap na mawakasan ang Tsarismo. Ayon kay Atty. Tolosa, nananatiling aligasyon ng Oplan Romanov at dahil nabanggit na ang usapin at tinangka na mabigyang katwiran ng pagbabanta sa Pangulo at sa unang ginang. Pero dapat pag-isipan umano ng ating mga kababayan at tama ba na kung mayroong pakiramdam dahil sa aligasyon at pwede ng pagbanta ng buhay ng ibang tao. it just remains an allegation. No? And at the end of the day, it seems that by raising this matter, it seems that they're making the point that they're trying to justify the threats by raising this. No? Pero ang katanungan ho dyan na dapat din pag-isipan ng ating mga kababayan, tama ba na kung merong pakiramdam na dahil dito sa mga ganitong klaseng allegations ay pwede nang pagbantaan ang buhay ng ibang tao, pwede nang pagbantaan ang buhay ng presidente. So, yan yung mga katanungan na dapat harapin at sagutin dito sa paglilitis natin. Ayon naman kay Representative Ortega, first time na nangyari na pinagbantaan ng Vice Presidente ang buhay ng Pangulo, pamilya nito at dating speaker. Hindi umano ito maliit na bagay. First time po na nangyari na yung pangalawang pinakamataas na opisyal, titrinethreaten yung Pangulo. First time po na trineten ng Vice President ang buhay ng pamilya ng Pangulo at ng dating speaker. So, talagang yung mga ganyang bagay, hindi pwedeng hindi maliit na bagay, yung hindi mo na lang papansinin, hindi mo hahayaan. That's a threat to the highest official of the land. And Para naman kay Representative Zamora, kahit sila umano sa Justice Committee noon ay nalito rin kung ano ang Romanov. Dahil maraming hindi nakakaintindi nito. Tingnan na lamang umano ang pagkakakilanlan sa presidente at sa pamilya nito na palagay niya ay hindi naman mag-iisip ng massacre at iba pa. Litong-lito nga kami noon dyan sa Romanov na yan. In fact, during the Committee on Justice hearing, I had to explain what the Romanovs are. And kasi madaming hindi nakakaintindi niyan. Ano ba yung Romanov na yan? Sabi ko, yan yung imperial family of Russia that was overthrown and massacred by Lenin, if I'm not mistaken. Siguro,
na lang natin ang pagkakakilanlan natin sa ating president sa kanilang pamilya. I don't think that anyone would think that these words relating to assassination, massacre, all of that would come from the first family. Sa huli, sinabi ni Representative Ortega na mas maganda na mai-highlight ang ginawa ng prosecution sa pagdinig. Hindi naman umano nasagot ang threat at yung ano-ano ang ginamit na anggulo katulad ng Oplan Romanov. Siguro magandang i-highlight po yung mga prosecutors natin na lumabas po yung preparasyon nila. Hindi naman po nasagot yung sa threat exactly kung ano-ano nga po yung ginamit na anggulo para sa akin ng depensa. And I want to give flowers where it's due. Hindi porke congressman ako, hindi porke nandun ako. Yung preparation po hindi hindi nabasag yung mga nilatag ng prosecution. And I think also bibigyan ko ng grado tong mga prosecutors natin na may mga iba na nandito. Talagang A-positive sila. Samantala, hinamon naman ni Palace Press Secretary Claire Castro ang kampo ni VP Sara Duterte na dapat ay magbigay ng detalye at ng ebidensya para magkaroon ng tamang pag-iimbestiga at hindi gawing palusot sa inaharap nitong impeachment. Siya mismo ang nagnanais ng isang bloodbath. But sa kanyang maiksing salita, kahapon ay wala pa rin tayo nadinig na pagtanggi sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya. Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.